Oh, gusto na. Kayo, hindi na pa na. Underwater operator Carmelo Babae. Private Eric Lasiga, in recognition. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name before your throne. Your strength will stand. Sa mga video nakuha ng mga tropang Pilipinong nakatalaga sa BRP Sierra Madre, dahan-dahang lumapit ang isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard o CCG sa barkong nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 2 rib mula sa barko ng CCG ang lumapit ng hanggang 20 metro mula sa BRP Sierra Madre habang kumukuha ng mga litrato at video. Itinuturing ito ng militar na paglabag sa exclusion zone ng outpost. Dahil dito, ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa issue ng West Philippine Sea, 2 rubber boat ng Philippine Navy ang idineploy mula sa BRP Sierra Madre para paalisin ang mga Chinese vessel. So yung action ng ating mga rubber boats was merely to drive them away. And it was non-confrontational, it was defensive in nature, it was within the rules of engagements. Nag-post din ng video ng CCG ang Chinese Embassy sa Maynila. Iginiit ng embahada na ang mga tauhan ng Philippine Navy ang unang bumangga at umatake gamit ang mga sagwan at pamalo. Pero ayon kay Trinidad, putol ang video ng China. What they released was a spliced or incomplete part of the video. If they start from the very beginning, you would see that their boats came into close proximity of BRP Sierra Madre. That is already a self-incriminating video. If they show the full context of the video that they took, it will be incriminated against them. Iginiit ni Trinidad na defensive lamang ang tugon ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Pero sa halip na umatras, hinataw umano ng kahoy ng mga tauhan ng CCG ang mga sundalong Pilipino at sinira pa ang isa sa mga rubber boat ng Philippine Navy. 2 tauhan ng Navy ang sugatan sa insidente. Isa may tama sa ulo that required 4 stitches. Yung isa naman may mga bruises sa kamay, sa braso. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinangkapang harangin ng China Coast Guard ang medical evacuation ng mga sugatan nitong Martes. Pero nailipat na sila sa BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua ng Philippine Coast Guard kung saan sila ginagamot ngayon. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. at ng AFP na hindi dapat ituring na isolated ang insidente sa Ayungin Shoal. Sinadyaan nilang ilabas ng China ang putol na video para maiba ang naratibo bago ang inaasahang pagbisita sa Pilipinas ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Dikit-dikit yan. Kasi walang ginagawa ang kahit na anong galamay ng China na hindi naaayon sa isang script. Ito ay paglilinlang na naman, ito ay naratibo para on the defensive na naman ng Pilipinas. Oo. Para makalamang na naman sila. Ito ay isang attempt nila na bumawi sa information space, sa information domain. Kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyari. Gayunpaman, nilinaw ng palasyo na paiirarin pa rin ang diplomasya sa pagtugon sa issue. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Di po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang bansa sa Pilipinas. Sa pagbisita sa Maynila, sinabi ni Australian Foreign Minister Penny Wong na nakababahala ang mga aksyon ng China. We remain concerned about destabilizing and dangerous conduct in the South China Sea.
some of which the Philippines Coast Guard knows too well, including the actions by Chinese vessels towards Philippines vessels we witnessed yesterday morning. Kinondena rin ng United States Embassy ang pananakit ng CCG sa mga sundalong Pilipino. Muli itong nanawagan sa China na igalang ang kalayaan sa paglalayag at international law. Buwelta naman ng Chinese Embassy, walang basehan ng akusasyon ng Embahada ng Amerika.